hango sa tunay na pangyayari. Pinapayuhan ng lahat na huwag itong gayahin at patnubayan ng mga magulang ang mga bata sa kanilang panonood. Kaya mo bang pumatay ng daan-daan gamit ang dila mo? Alam mo ba na ang paborito mong sabaw ay pinupulutan ng iba? Mangangahas ka kayang ligawan ng isang babaeng 100 ang asawa? Nakakita ka na ba ng isang buhayang macho dancer? Handa ka bang buhayin ang mga anak mo sa katawan ng iyong kaaway? Mga hayop na matakaw, mga hayop na umiibig, mga hayop na marahas. Lahat sila nandito ngayong gabi sa Valentine episode ng Camp Amazing Stories. 5 kwentong siguradong mapupusuan ninyo. Tutukan natin isa-isa hanggang makarating sa Top Amazing Story for the Week. Mag-date na tayo at syempre, magkwentuhan. Ito na ang Amazing Story number 5. Matatalas na dila, malupit na galamay. Narito tayo para panoorin ang isang paligsahan. Gusto nyo sumali? Pwede rin. Pero kailangan talented ang dila nyo. Sino kaya ang pinakamadikit at pinakamahaba na dila sa mga nilalang na ito? Contestant number 1. Matatagpuan siya sa Sub-Saharan Africa, ang giraffe. Ang giraffe ay may 18 inches na haba ng dila. At hindi lang yon, matigas ito at kayang nguyain ang mga tinik ng punong ito. Kita nyo naman, at sisiw lang sa kanya. Pero kung sa ating mga tao, baka magkahiwa-hiwa ng bibig natin. Ang susunod na contestant ay galing sa Southwestern Australia. Ang nakatira sa puno na honey possum. Isa siyang maliit na mammal na may kakaibang dila. Bakit kamo? Dahil may extension ang dila niya. Kaya pa niyang pahabain ito ng higit pa sa normal niyang size. Kaya naman kayang-kaya niyang simudin ang mga nectar ng halamang heathland. Aba, at may mahabol pang contestant. Alam niyo ba na ang green bee ay may malaking dila? Dito sa Panamanian Rainforest ay makikita ang mga bulaklak na may matatamis na nectar. Gamit ng mga green bees ang kanilang dila para masipsip ang mga nectar nito. Alam niyo ba kung gaano kahaba ang mga yon? Mas mahaba pa ang dila nila sa sukat ng katawan nila. May tatalo pa ba dyan? Malamang, chismis na lang yan. Siyempre, hindi magpapahuli ang champion sa mga contenders. Galing sa Southern and Central Africa, ang chameleon. Kung naipakita ko kanina ang pinakamadikit at pinakamahabang dila, iba naman ito. Deadly ang dila ng chameleon. Talo ang kidlat sa bilis. Kita nyo? Wala kang kawala kapag nahuli ka. O ngayon, siguro, nag-ibang kulay na rin kayo, no? Sa chameleon na ang boto nyo. Dahil siya pa rin ang may hawak ng corona na most talented tongue na nilalang. Sabi niya siguro sa lahat, belat kayo. Ito ay isang dambuhalang Pacific octopus na nakalagay sa isang malaking aquarium tank. Masaya siyang panoorin, lalo na kung kumpleto ang buong pamilya. Pero hindi para sa isang spiny dogfish shark. Ang mga pating ang pinakamatakaw at mapagsamantalang predator. Pero sa ngayon, iba ang menu niya for the day. Ayaw niya muna ng isda. Octopus ang kanyang titirahin.
todas ang octopus na walang kamalay-malay. Pero hindi rin. Dahil may abilidad ng octopus na itago ang kanyang sarili sa kalaban. Camouflage kumbaga. At kung hindi naman uubra ito, ay pwedeng manlaban na lang siya. O kaya ay magtago na lang. Sa tingin nyo, anong susunod na mangyayari? Lalo na kung malalaman ng octopus at shark na magkasama lang pala sila sa isang aquarium. Huwag kayong kukurap. Dahil any moment ay may gagawin ang isa sa kanila. Hindi ugali ng octopus ang biglang umatake. Ang pating naman ay may mga tinig ang kanyang katawan na nakakatusok. Kaya tuhog ka kapag nalapit ka sa kanya. Ayan, at matapang na dumidisplay ang shark. Handang sumakmal ang matatalim na ngipin para may makain. Kaya tumabi kayo dyan. At baka kayo ang masagpang. Pero, nagkamali yata ako. Yung shark ang nasagpang. Buti na lang at walang postahan kung nagkataon ay talo pa ako. Mukha ang shark ang minalas. At siya ang naging tanghalian ng octopus. Kilala ang shark sa pagiging buwakaw na predator. Pero sa oras na ito, siya ang naging menu. Ang nasabi niya na lang siguro, anak ng pating naman oh. Ang buhay ng mga hayop ay parang isang laro. Hindi ka nakakasiguro. Minsan talo, minsan panalo. Ika nga bilog ang bola. Walang halong bola. Ang susunod nating kwento sa pagbabalik ng Cops! Amazing Story! At pagpatay nito, gawa ng mga tao. Ang iba naman, nauubos dahil walang tigil ang pagpatay ng gawa ng mga kapwa nila hayop. Yan ang mga kwentong kukurot sa mga puso natin sa Amazing Story number 4. Holy cow! Huli cow! Ipinakikilala ang hayop na Baird's tapir. Para lalo nyo siyang makilala, 8 ang nakamamanghang kaalaman tungkol sa hayop na ito ang makikita nyo. Number 1, marahil ay hindi nyo pa nakikita ang hayop na ito. Pero alam nyo ba na mas nauna pa sila sa ating mga tao dito sa mundo? Dahil ang mga ninuno nila ay narito na, mga 35 milyong taon na. Aba, ang tagal na nga. Number 2, Baird's tapir, ang pambansang hayop ng Belize, ang bansang nasa gitna ng Mexico at Guatemala. Number 3, sa Belize, ang tawag sa kanila ay mountain cow. Pero hindi talaga sila cow dahil mas nalalapit sila sa mga hayop na kabayo at rhinoceros. Number 4, ito ang nag-iisang hayop na may 14 na daliri sa paa. Tig-4 sa magkabilang unahang paa at tig-3 naman sa likod. Number 5, ang tapirs ay may malagomang ilong. Tamang-tama para sa pagkain nila ng dahon at prutas. Kumakain din sila ng mga halamang tubig. Number 6, ang Baird's tapir ay may bigat na 700 pounds. Number 7, bumababa na rin ang bilang ng kanilang lahi. At hindi magtatagal ay maaari na rin silang mabura sa mundo. Dahil tayong mga tao ay walang pangundangang wasakin ng kanilang tinitirahan. At number 8, ang Baird's tapir ay pinangalan sa isang environmentalist na nagkaroon ng misyon sa Mexico noong 1843. Ang misyon niya ay para ibalik sa Amerika ang mga labi ng hayop na ito para pag-aralan. At yun ang unang pag-aaral na ginawa ng mga dalubhasa. O kayo dyan, baka may madiskubre kayong mga bagong nilalang, pwede niyong ipangalan sa inyo yon. Tandaan nyo na hindi lang tapirs ang maaring mawala na sa mundo. Marami pang mga hayop ang endangered na at malapit ng tawaging extinct. Kaya sana tumulong tayo para mapangalagaan sila. May bukang bibig sa Ingles na happy as a clam. Pero kahit ang mga dalubhasa ay walang paraan para patunayan kung talagang ang masasaya ang mga tulya na ito. Isa ang nasisiguro nila. Simple ang buhay ng mga clams kumpara sa ibang hayop. Hindi sila ganon kadelikado. Tingnan nyo naman ang buhay niya. Nasa loob siya ng shell na puno ng tiyan. At yan naman ang kanilang paa. At gills na panghuli niya ng pagkain. At ang kanyang reproductive organs. Simple lang ang kanilang systems, di ba? Pero sorry, wala silang utak. Ginagamit ng clam ang kanyang paa para makagalaw at makapunta sa ibang lugar. Ito rin ang ginagamit niyang panghukay sa buhangin. Sa katunayan, ang nakikita nyo ngayon ay hindi pangkaraniwan sa mga clam. Hindi sila dapat sitting pretty at nakatiwangwang sa mga predators. Ang mga clams ay nakatira sa putik
Kaya kapag nawala ang mga ito, ay nasa hukay sila. At kahit walang utak ang mga clams, ay alam nila kahit papano na kailangan nilang magukay para mabuhay. Dahil ang cow-nose ray ay isang uri ng eagle ray, pagi na mahilig kumain ng mataba, malaman, sariwa at buhay na tulya. Tinatawag silang cow-nose ray dahil may malaparisukat silang ilong na nakaumbo katulad sa cow o baka. Kung ang mga tulya ay ginawang naguhukay para mailibing ang sarili sa ilalim ng putik, ang mga cow-nose ray naman ay ginawang tagasipsip sa ilalim ng lupa. Kaya ang mga tulya ay walang kawala. Durog ang shells ng mga ito sa oras na nguyain sila ng malalaki at malaplatong ngipin ng mga cow-nose ray. At kung sakaling may matira sa mga tulya, ang oportunistang cobia ay matyagang naghihintay at magsasabing, huli ka! Sana panatilihin natin ang pagmamahal at pag-iingat sa ating kalikasan para sa kinabukasan ng mga nilalang rito. Mga hayop na nag-iibigan, maglalabing-labing na sa pagbabalik ng Cubs Amazing Story! Hayop ay isang natural na instinct para dumami ang lahi nila. Ang iba, dumadaan din sa ligawan. Ang iba, asawa na agad. Ang mga love stories nila ang nasa Amazing Story number 3. Humayo kayo at magparami! Ito ay isang lalaking anaconda dito sa Llanos, Venezuela. Hindi pagkain ang hinahanap niya, kundi asawa. Ang dila niya ay kumukuha ng pheromone molecules papasok sa kanyang bibig. At ang tinatawag na Jacobson's organ ng anaconda ang magsasabi kung may nakahandang babaeng anaconda sa paligid. Ang lalaking anaconda ay mas maliit sa babae. Pero sa tingin nyo ba, ay maliit pa ang isang ito? Lumalaki sila hanggang 30 feet long. Hindi na natin pwedeng ismulin ang isang ito. Baka tumakbo ka na rin dito sa takot sa oras na makasalubong mo ito sa daan. Pero huli na pala siya dahil nagsisimula na pala ang party. At hindi lang siya ang manliligaw ng babaeng anaconda. Sa tingin nyo ba, ay uurong ang isang ito dahil may nauna na sa kanya? No way man, the show must go on, sabi nga. Alam nyo ba na kayang pagsabay-sabayin ng babaeng anaconda kahit isang dosena pang lalaking anaconda? Aba, napaka-accommodating naman ito. Pero, paano ba siya mamimili ng sasagutin? First come, first serve ba? Ang totoo ay kahit mga dalubhasa ay hindi alam ang sagot. Mahirap alamin, lalo na kung buhol-buhol na sila, katulad nito. Ang pag-aasawa raw at pagkakaroon ng anak ay malaking responsibilidad sa tao yon. Ang matutunghayan nyo ngayon ay taliwas sa panuntunang ito. Alamin natin kung bakit. Ang babaeng sea urchin na ito ay nakapaglalabas ng 500 million na itlog sa buong buhay niya. Kaya ayan, walang habas niyang ikinakalat ang kanyang magiging anak sa tubig. At ang nakikita nyo naman na malausok na ulap na ito ay mga spermatozoa na galing naman sa mga lalaking sea urchin. Kaya kapag nagkatagpo-tagpo sila, ay magkakaroon uli sila ng panibagong larvae. Dito papasok ang sinasabi kong maling ugali ng mga magulang na ito. Bukod sa hindi nagkakakilala ang mga mami at daddy ng mga larvae na ito, maski sila ay hindi nila alam ang mangyayari sa kanilang mga anak. Ang mga sea urchins ay pinapaubayan na lang ang kanilang anak sa dagat. Bahala na sila sa buhay nila. Yung iba nilang anak ay maaring maging pagkain ng ibang nilalang sa dagat. May iba namang swerteng mabubuhay at nagiging sea urchins din. Isa sila sa maraming uri ng mga hayop na makikipaglaban dito sa Florida coast para mabuhay. Sa ganitong paraan ay nagagawa nilang magparami sa ibang parte ng karagatan. Magagawa rin nilang mapalakas ang kanilang uri at mapalawak pa ito ng husto. Kaya kung ang alam ng mga sea urchins na pagpapalaki ng mga anak ay iiwanan sila at bahala na kayo sa buhay nyo, aba, sakto ang style nila. Sana wag tayong tumunod sa mga sea urchins na yon na walang pakialam sa mga anak. Gabayan natin sila ng mabuti para di maging pasaway, kundi maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Buhayang nangaharana at nagsasayaw. Makakaharap nyo na sa pagbabalik ng Cubs Amazing Story!
mga hayop na kumikilos at gumagawa ng paraan para makakuha ng grasya. Meron namang matyagang nag-aantay na lang na bumagsak ito mula sa langit. Kanino kaya kayo mai-inlove? Imbangin nyo na lang sa ating amazing story number 2. Buhayang gigulo, pating na panggulo. Hindi pangkaraniwan ang ganitong tanawin sa Hawaii. Ang mga albatros na nakatigil sa lupa. Ang Laysan albatros na mayroong pakpak na sobra pa sa 6 feet ang haba ay pinanganak na lumilipad ng mataas. Creatures of the wind nga ang tawag sa kanila dahil halos sa kalangitan na sila nakatira. Iba ang lakas ng hangin dito sa Hawaii Islands. Kaya namang gustong-gusto ito ng mga albatros dahil makatatagal sila sa taas hanggat gusto nilang lumipad. Pero ngayon, nandito sila sa lupa dahil dito nila inaalagaan ang kanilang mga inakay. At kailangan nilang matutunan agad ang tamang paraan ng paglipad kung paano maging malakas at makatagal sa hangin. Sa nakikita nyo sa albatros na ito na nagsasanay, madaling sabihin pero mahirap gawin. At habang papalapit na sila sa tamang gulang, ay mas malaki ang presyo nilang matutong lumipad. Hayan, sige, mag-practice kayo ng gusto sa paglipad. Dahil kapag hindi mo yan natutunan ng mabuti, ay dito ang bagsak nyo sa mga matatakaw na pating. Siya, ang tiger shark. Naghihintay lang siya sa tubig para sa paplak ng ibon. Lahat naman ay gagawin ng mga batang albatros para matutong lumipad. Ginagaya pa nila ang style ng kanilang mga magulang. Pero matyagang naghihintay lang ang mga tiger sharks. Alam nilang may papalpak pa ring ibon. Katunayan nga, ay 10% ng mga batang albatros ay nakakain ng tiger shark sa colony nila. Paulit-ulit ang ganitong kwento taon-taon. Pero hindi sa lahat ng oras ay nananalo ang pating. Minsan pa nga ay inspirasyon ng mga albatros ang pating na ito para matuto silang lumipad. Aba, magandang motivation pala yun. Matuto kang lumipad o malapa ka ng pating. Mamili ka. Oh, nakapili na ba kayo? Malamang lahat kayo patay na patay sa buhayang yun. Mga hayop naman na patay kung patay dumiskarte. Masasagupa na sa ating top amazing story ngayong gabi sa pagbabalik na Cops Amazing Story. Sa tao, dadaan ka muna ng mahabang panahon ng paglilitis bago ka bigyan ng parusang kamatayan. Sa mga hayop, hindi. Dahil kailangan nilang gawin ito para mabuhay. Ang makapigil hiningang sagupaang yan ang nasa top amazing story natin ngayong gabi. Lethal Injection! Narito naman tayo sa southeastern United States, kung saan ang isang halaman ay nagpalabas ng chemical mist para humingi ng tulong sa mga black wasp. Bakit naman? Dahil ang mga black wasp ay kilalang aphid killers at ang mga aphids na ito ay walang awang pinapatay na ang halaman na ito. Pero hindi talaga narito ang mga black wasp para patayin ang mga aphids. Wala daw ka-challenge yun. Mala James Bond mag-isip ang mga black wasp na ito. Brilliant ang idea kung paano iisahan ang kalaban. Tuturukan ng black wasp ng itlog nila ang katawan ng aphid. Ang ibig sabihin nito ay dahan-dahang pagkamatay ng mga aphids. Sa loob ng katawan nila, lalaki ang itlog ng black wasp. Ang bawat black wasp ay kayang magturok ng itlog sa 200 aphids. Kaya't sa pagkakataon na maramdaman ng mga aphids ito, ay magpapanik na sila. Pero huli na ang lahat dahil malapit na silang mamatay. Ang mabagsik na larva ng wasp ay kakainin ng buhay ang aphid. Ang katawan mismo ng aphid ang magsisilbing incubator sa inakay ng kanilang kalaban.
Ibang klaseng paraan ng pagpatay ito. Napatay mo na. Napakinabangan mo pa. At ang mga wasp na nabuhay sa katawan ng aphid ay pagpapatuloy ang ganitong cycle. Sila ang magtuturok ng mga itlog nila sa mga aphids. Ganito ang nature ng mga wasps para i-eliminate ang kanilang kalaban. Ibang klase ito. Ngayon naman ay makikita natin kung paano patayin ng scorpion ang kapwa nila, scorpion. Alam nating lahat na may malakarayom na matalas na stinger ang scorpion. At kwidaw ka dahil puno ito ng kamandag. Pareho nilang gagamitin ito para patayin ang isa't isa. Pareho rin silang naghahangad na maging pagkain ang sinumang matalo. Kaya naman pinagbubutihan nilang pareho ang kanilang duelo. Kung titingnan nyo, ay pinaghalo-halong wrestling, tango competition at judo ang ginagawa nilang pagbubuno. Pero isa lang ang dapat matira sa laban. At isang scorpion ang nakadiskubre ng maliit na hiwa sa katawan ng kalaban. Doon niya ginamit ang nakakalaso niyang kamandag. At hindi nagtagal, ay nawala ng buhay ang kalabang scorpion. Aba, may gustong humabol sa fighting match. Isang shrew o daga na gustong maghapunan ng scorpion. Tumpak ang shrew ay kumakain ng scorpions. Yun kung hindi siya mapatay ng scorpion. Sinisimula ng lantakan ng scorpion ang patay na kauri niya. At dahil hindi sila kumakain ng mga solid food, ano ang pwede nilang gawin? Kakatasin na lang niya ang kanyang kalaban? Wow! Scorpion soup ito. At habang binubusog ni Scorpion ang sarili niya, ay walang pahingang naghahanap ng makakain ang shrew na ito. Sa tingin nyo ba ay makikishare siya sa patay na Scorpion? Mali. Cute naman at nakakatuwa ang shrew na ito. Kahit naubod ng likod. Pero hindi para sa Scorpion. Ayan, at mabilis niyang iniwan ang pagkain niya para magtago. Ayaw ng shrew ang patay na Scorpion. Gusto niya ang live at fresh na Scorpion bilang hapunan. Kaya naman makikita natin ngayon kung paano patayin ng shrew ang Scorpion. Ang kamandag ng Scorpion ay madaling mapapatay ang shrew. Pero iba ang diskarte ng daga. Year of the Rat yata ngayon. Wala Jackie Chan siya. Sa bilis ng paggalaw, hindi siya mahagip ng buntot ng Scorpion. Kailangan ng shrew na kumain ng kalahati ng kanyang timbang araw-araw. Kaya't kapag handa siyang pumatay, isa lang ang ibig sabihin nun. Gutom siya. Ayan, at nagpalitan sila ng galing ng Scorpion. Walang gustong magpatalo. Sino ang mananalo? Isang mabilis sa sagpang ang pinakawalan ng shrew. At ngayon lalasapin naman niya ang tamis ng kanyang tagumpay. Parang New Year celebration ng Year of the Rat. Konghei Fat Choi! Nakita niyo sa kwentong yon ang sobrang pagmamahal sa sarili, masama. Dahil ang iba, handang pumatay. Love is lovelier daw the second time around. Gayun din ang mga kwento natin. Kaya eto, panoorin ulit natin sila. Matatalas na dila, malupit na galamay. Holy cow! Holy cow! Humayo kayo at magparami! Buhayang gigulo, pating na panggulo! Lethal injection! Ilang araw na lang at araw na ng mga puso. Kaya happy Valentine's sa inyong lahat. Panatilihin sana natin ang pagmamahal sa ating kalikasan, sa mga hayop, at higit sa lahat, sa ating kapwa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo para sa nakamamanghang kwentuhan at paglalakbay dito sa Ka! Amazing Story!